Ito ang tribo ng mga Aitas o totoong mga OG Filipinos dito sa Pilipinas. Pupuntahan natin sila at sabay-sabay nating alamin kung anong klaseng pamumuhay ang meron sila sa loob ng kanilang tribo. Kaya tara, alamin natin to. Madaling araw pa lang nung umalis kami sa Navotas para pumunta sa norte o Zambales. Hindi ko na din sasabihin yung eksaktong lokasyon nila para na din sa kanilang seguridad. Karamihan sa kanila ay tulog pa dahil mahaba-haba rin yung babiyahin namin. Ito muna, sir. Tapos sa inyo na ho yan pala, sir. Pag tapos. Guys, naliligaw kami, hindi namin alam kung nasaan na yung mga mga tao. Vlogger! Meron na lang kaming 2 minutes, nandun na kami sa location. Ito na si Kuya, oh. Kuya! Pang Pasko, ang daanan. Ilang oras kami paikot-ikot sa libliban ng Tarlac. Di pala Zambales, sa Tarlac. At naliligaw kami. Di namin alam kung saan kami pupunta. Hanggang sa nakarating kami. Dito na kami sa Sitio Kalangitan kung saan kami magkakaroon ng Paskuhan. At Dito yun. dito na yun. Para sa akin, dito na yun. Wait nyo daw sila ate, mga advocates. Kalangitan. Actually, I really don't know kung yung matatagpuan natin doon. Pero medyo discreet din lang din tayo to pay respect sa mga Aita. Galing talaga mag-vlog ni idol ko na Adam Aleo na yan. Ibang klase rin talaga siya mag-vlog. Yung nakita mo yung galaw ng kamay niya, yun talaga yung makikita mo professional talaga siya mag-vlog. At ngayon pupunta na kami doon sa tribo nila mismo. Kailangan namin lumakad papunta doon dahil hindi na daw kasya ang mga sasakyan papunta doon. Meron nga din pala silang tradisyon na ginagawa doon ngayon kung saan nagtitipon-tipon sila. O Paskuhan. Yun guys, malapit na kami sa isang misteryosong lugar kung saan maraming tao yung magiging Christmas party. Kaya tara guys, alamin natin kung ano yung mga misteryong kapabalagan na nandun sa lugar na yun. Hindi ko alam kung masaya o malungkot yun, pero masaya yun feeling ko kasi Christmas party. Hello! Pangalan mo? Pangalan mo? Siyan. Eh siya nga yun, siya nga si Sian. Kasa no? Bye bye! Ang cute eh no? Grabe no? Gopings eh no? Walang sinabi yung mga itsura namin. Gopings eh. Ito nga pala yung Sitio Kalangitan kung saan nandito yung tribo ng ating mga kapwa nating katutubong Aitas. At base sa mga volunteers na nandito ay nakapagpatayo sila ng sibling learning center para maturuan, bumasa at sumulat ang mga Aitas para na din magkaroon ng akses sila sa edukasyon dahil karamihan sa kanila ay hindi pa din marunong magbasa o magsulat. Kaya salamat sa magigiting nating NGO volunteers dahil tinutulungan nila ang mga kapwa nating katutubong Aitas. So yan guys, nandito na tayo sa Paskuhan dito sa Aita community dito sa Tarlac. At ito ano, Mahiglay Panlumateng. Dito, tingnan mo ito, makikita niyo dito guys. Paskuhan sa Tribo 2024. Maraming mga volunteers na tumutulong dito at may mga tinutulungan nila yung mga Aitas, edukasyon at yung mga karapatan nila para malaman nila, para hindi sila maloko. Diba? Galing. And saludo sa mga volunteers na mostly lagi pumupunta rito para sa libreng edukasyon, libreng kaalaman at para matuto rin yung mga kababayan natin mga katutong. Solid. Ang galing naman. Yan ang tagang siya sabi. I-educate sila. Marami sa amin is hindi alam na nangyayari na pala sa inyo. So, ang ganda na hindi na yung pangit lang na karanasan nyo yung naririnig namin. Kung hindi yung lang din sila natututong magbasa at magsulat. Oo, Parang kaya dito nila inaano. Salamat po kami kila madam. May ano rito yung paaralan. Kahit galing. Kasi tulad yan, nakagagawa kami. Nagagamit namin yung galing sa kanila na tinuturo sa amin. Kaya nagpapasalamat sa madam. Ano, sa lahat sa atin, oo. Sa inyo lahat, madam. Yan mo lang ni tatay. Tapos yung ano, kasama natin siya sa Maynila, ano yung first batch na mga graduate na mga Aita. Parang akala nila dati hindi imposible magkaroon ng diploma. Parang sinisikap natin na, kasi kahit na ano po, no, kahit na simpleng trabaho, kailangan talaga ng diploma na hinihingayin sila. Opo. Pag di kami nag-aaral dito, sir, hindi namin malaman yung paggawa namin ganito. Yung pagsulat. Opo.
Sana natuturik kami sa kahit matanda na kami, nagpapalitan kami sir. Ilang taon na po ba kayo? 50 na po. Bata pa. Bata pa. Pogi pa. Pogi nga po eh. Kung makadaan sila tayo sa workshop nyo. Ako po, tignan paturo nyo. po kami. Thank you so much. So, ang pangarap din kasi natin is maging obsolete din tayo sa community na kaya na nila. So may mga katutubong guro na rin tayong natitrain unti-unti. Para sila na lang. Oo. Ang galing, no? Sila mismo, kaya nila mag-self-sustain. May main teacher naman pero kailangan kasi nila ng one-on-one. So may nagbibigay ng instructions dun sa mga assistant teachers din. Kasi na one-on-one natin. So kasi yung grip nila hindi pa talaga yung para sa pagsusulat, parang ganun. At hindi pa rin. So may Ang masisya galing nila. kasi, yung nakikita ko po, parang isang community po talaga yung natutulungan. Tsaka yung parang yung pag-angat ng lifestyle po mismo talaga. Kaya ang galing. Thank you. Yung project nating lahat, kasi kayo din yan eh. Baka nga nakatulungan nyo rin kami in some ways. Kung tinulungan nyo si JB, kasi parang pay it forward talaga. So, Ang saya tining sabi niya sa kanina, alam mo ba kumupitan naman ng 600 per day kasi marunong na daw siya magbasa. Diba? So, edukasyon talaga tining. Pag marunong na silang, sasabi nga nila, turuan mo mang isda. Huwag kang bigyan ng isda. Tama? correct. At dumako naman tayo sa tradisyon o kultura na sinasagawa ng ating mga katutubong Aita. Mahilig ang mga Aita sa sayaw at ginagamit ito sa seremonya tulad ng pagkakakilanlan nila o kapag may selebrasyon o pagdiriwang silang ginagawa o mga pangyayari. Sobrang saya makita na buhay pa rin yung ganitong kultura at tradisyon na ginagawa ng mga Aita. Kahit na medyo moderno na tayo sa panahon ngayon. Kung mapapansin nyo, iba't ibang sayaw yung ginagawa nila. Merong mayalin tulad sa manok at ibang uri ng mga hayop. Kaya nila ito ginagawa bilang pagkilala at tanda ng kanilang katapangan. Tsaka pasasalamat na rin. Tulad ng pinagmulan ng mga Aita, likas sa kanila ang galing din sa paggamit ng pana. Dahil na din ito ang ginagamit nila simula pa noong unang panahon sa pangangaso. At ang mga Aita din ay kilala bilang mga natural hunters. Nakakatuwa din isipin na yung mga katutubong Aita ay alam din nila yung mga halamang gamot. Na sa panahon natin ngayon, konti lang yung nakakaalam. Sige po. Nay, ano po yung halamang gamot na ito? Kwate, saan po gamot na po, kwate? Adbuk po. Nakapag-drone na. Worm's eye view. Ito, makita kita ng worm's eye view ah. Tanggalin mo muna yan. Worm's eye view. Worm's eye view. Parang detector ka sa.
Worms eye view. Ito siguro. Ito tawag ng Worms eye view. Hindi wala pa sila nun. POV rin. Kapag po ko sa kanina, kung ano yun, ang pwede mo na, Social distance. Ang haba mo. ito, sa elbow ay, bumula natin lahat ang mga Ayaw nila sa amin yung pala, Opo. yung ang liit-liit ng tingin nila sa sarili nila. Kapag may pinag-aralan ka, wala silang pinag-aralan, halos layuan ka nila, ganon. Tapos ano sila, hindi sila hindi, lagi lang silang umuoo, ganon. Pero ngayon, laki ng pinagbago. Layo mo palang, chinichika ka na. Yung sabi nga ng isang nanay, kaya ka na daw nilang tignan sa mata. Yung may ganon. Para sa akin, napakalaking, more than the literacy, yung pagbabago sa ano nila, sa attitude, sa pagtingin sa sarili. Dignidad talaga. Oo, hindi naman pala kami maliit. Ang edukasyon dapat mapagpalaya siya. Pag ang edukasyon ginagamit lang yon para ikulong ka sa pagiging makasarili. Hindi siya, anong klase edukasyon yun, di ba? Kasi nangangarap sila hindi ng mataas, kasi edukasyong mapagkulong para ay gusto ko kasing sumikat, makilala, gusto kong yumaman, mataas ang sweldo, makapangibang bansa. Pero sa kanila, gusto kong mag-aral, gusto ko mag-serve. Communal. Communal siya. So, ang pangarap hindi mataas, dapat malalim siya. Ano po yung dahilan kung bakit itong community po na ito yung napili? Una kasi yung sa pangangailangan. Iba kasi namin community na napupuntahan, na-displace na talaga sila. Yun yung nakakalungkot. Kaya din siguro ganito kami kasigasig ngayon kasi ayaw na natin mangyari Maulit. yung mga nangyari sa kanila. Ang gusto natin, pag dumating yung panahon na may dumating dito na sulat, mabasa nila, makapag-desisyon sila kasi critical, kapag pala edukasyon, dapat critical thinker ka. Dapat ikaw, hindi kami, ikaw, kaya nyo yan. Marunong ka magsulat ng pangalan mo kasi pangalan, makikipirma sa mga petisyon, kaya nyo yan. Pagdating naman dito sa Paskuhan, dahil sila na rin yung mga naging malapit, dahil nandito yung AITA Learning Center at community organizing kasi tayo. Mahirap bigla ka nila magtatayo ng ng eskwelahan, kailangan nila, hindi ka nila pupuntahan, kailangan mo makuha yung tiwala nila. Ano po yung parang pinaka nabibisyon nyo or yung gusto nyo mangyari dito pa sa community? Ano pa yung pwede nating magawa sa mga susunod na panahon? Sa malapit na malayo, yung panahon hindi na nila tayo kailangan kasi kaya na nila. Yung dumating yung panahon na hindi na nila kailangan ng outside teachers kasi napakatalino ng community. Magugulat ka kung paano nila naunawaan yun, tapos kung paano nila ipapasa dun sa tinuturuan nila kasi may mga tinuturuan din sila, may mga partners sila. Tinitignan natin na medyo malayo pa, pero nakikita natin posible siya. Sa mga malapit naman, napakadami pa rin talagang bagay. Una, sa ngayon hindi talaga natin kakayanin yung consistent volunteers. Kasi halimbawa ako main teacher ako, hindi ko siya kaya. Kasi dapat one-on-one yun eh. Kasi talaga dapat may titingin. Kung ako titingin lahat, wala na. So magsasayang tayo ng oras. So kailangan talaga. Kailangan naman manpower. Saan po ba nila matatagpuan yung ano po yung name Ayan, ng so we have Facebook, YouTube, X. May website din tayo. Type lang nila Liwanag at Tulong. May message sa mga kabataan na ang edukasyon sa ngayon hindi siya para sa lahat. Yung estado or yung sitwasyon natin, para lang siya sa ilan, sa may kaya. Napakadami, hindi lang yung mga AITA, yung talagang hindi inaabot ng serbisyo talaga. So kilalanin natin sila, more than charity one time, ang hinikayat natin dito ay solidarity talaga. Yung pakikiisa, siguro magandang simulan sa pagkilala. Ang hirap mag-volunteer mo, di ba sila kilala? Pero paano mo ba sila makikilala, di ba? Mahirap kilalanin or pagsilbihan ng mga nasa malayo. Kailangan mo talaga sila puntahan. So welcome. Kahit sinong gustong pumunta, may dala kayo or wala, iyakapin kayo ng community. Marami kami natutuwan sa kanila. Dito ka. Araw-araw po bang bukas ang learning center? Linggo lang. Dati po, hindi po kami marunong. Grabe, ang galing po pala na natuturo nila kasi pwede nyo na rin po ipasa yun sa mga bata eh. Dahil marunong na po kayo eh. Parang bumalik sa pagkabata yun. Pag nag-i-exam po kami, maganda yung kahit mahirap kakayanin. Pag nagbabasa mahirap po ba ang exam?
Ali naman, Minsan po, masaya ano, po. Masaya kasi yung mga nagtuturo Minsan po sa kasi, amin. ano, Pag po wala sila, malungkot walang kami. katapusan na pasasalamat sa kanila. Marami pa nangyari pero hindi ko na isasama lahat. Namigay pa nga sila at sabay-sabay kumain. Ang komunidad ng mga Aita ay nakatago sa gitna ng kagubatan at kabundukan. Ang simple ng pamumuhay nila. Samantalang ako, hindi ko nga kaya ng isang araw na walang kuryente. Kahit naharap sa pagsubok ang mga Aita na nanatiling tatag ang kanilang kultura at tradisyon. Kaya saludo ako sa kanila. Ang natutunan ko ngayon na hindi mo kailangan ng modernong teknolohiya para mabuhay. Ang mga Aita ay isang patunay na ang tunay na yaman ng Pilipinas ay nasa kultura at kasaysayan. Sa gitna ng modernisasyon, nananatili silang matatag sa kanilang mga tradisyon at pamumuhay. Sana sa simpleng video na ito mas naintindihan natin ang halaga ng ating mga ugat. Kaya huwag mong kalimutan na mag-subscribe at i-like mo na rin yung video na to at ibahagi mo sa iba para malaman nila na nag-exist pala tayo. Kaya kita-kits sa next adventure natin. Tara, let's go!